luha sa hating gabi, di makatulog, midnight cries. Lahat tayo dumadaan sa ganito na sa gabi umiiyak tayo habang ang bawat kasama natin sa bahay ay natutulog na. Dito natin nilalabas ang ating mga pag-iyak, mga nararamdamang kabigatan sa ating mga puso. Katulad ni Pablo at ni Silas sa Aklat ng mga Gawa 16, sila ay itinapon sa kulungan pagkatapos nilang mangaral. Sila ay nasa kulungan, nakatali, nakagapos, hindi makaalis. Ngunit imbis na sila ay umiyak, imbis na sila ay magreklamo sa kanilang kinalalagyan, imbis na sisihin nila ang Diyos kung bakit sila napadpad sa kulungan sa pangangaral ng kanyang salita, si Pablo at si Silas, sila ay umawit ng papuri sa Diyos. Sila ay nanalangin sa Diyos. Kaibigan, alam ko mahirap na manalangin. Alam kong mahirap umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos kapag ikaw ay nasa gitna ng pagsubok. Kapag bigat na bigat ka na, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung saan ka kukuha ng pambili, ng pagkain, pambayad ng renta. Mahirap itingala ang iyong tingin sa langit at magbigay ng papuri at pasalamat sa Diyos kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng gabi, umiiyak, humihikbi, nang walang nakakaalam. Sa buhay ni Pablo at ni Silas, nakita ko ang halimbawa na dapat nating tularan. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng ating mga problema, matuto tayong umawit sa Diyos. Matuto tayong manalig sa Diyos, manampalataya. Alam kong madaling sabihin, pero mahirap gawin. Sa tulong ng Diyos, kaibigan, makakaya mo ang mga kabigatan na pinagdaraanan mo. Hinahamon kita, kaibigan, bakit hindi mo subukin? Gayahin mo ang ginawa ni Pablo at ni Silas na habang sila ay nasa gitna ng kulungan, nanalangin sila, umawit sila sa Diyos. Hindi ka man nasa pisikal na kulungan, kaibigan, ngunit ikaw ay nasa kulungan ng kalungkutan, nasa kulungan ka ng depresyon, nasa kulungan ka ng karamdaman, kabagabagan, depresyon sa buhay mo. Manalangin ka sa Diyos, umawit ka sa Diyos, itaas mo ang iyong tinig sa Diyos at makikita mo ang kanyang gagawing pagkilos. Ama, dalangin ko, hipuin niyo po ang mga taong dumaraan sa mga pagsubok, yung mga taong umiiyak sa kalagitnaan ng gabi, Panginoon. Sa tindi ng pagsubok, hindi sila makatulog. I pray, Panginoon, samahan niyo po sila. I pray, Panginoon, alisin mo po ang kabigatan nila, Father God. I pray for your presence. I pray for your hands, Father God. Touch them in the name of Jesus. Hipuin mo po sila, Panginoon. Ama, hipuin niyo po sila sa mga sandaling ito. Huwag mo po silang hayaang maniwala sa bulong ng kalaban na iniwanan mo sila. I pray, Panginoon, ang iyong paggabay. Bigyan mo po sila ng kapayapaan. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam ko ang mga pagsubok na to, yung mga bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay, may plano ka. May plano ka. Hindi man namin nauunawaan kung ano ito, pero Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, gusto kong palakasin ang iyong kalooban. Alam ko na mahirap. Alam ko na hindi madali ang pinagdaraanan mo. Alam ko na sa gitna ng mga pagsubok, marami kang katanungan. Marami kang katanungan sa Diyos. Tinatanong mo sa Diyos kung nasaan siya, kung pinabayaan ka na ba niya. Kaibigan, katulad ni Pablo at ni Silas, sila ay nasa gitna ng kulungan. Nasa gitna sila ng matinding pagsubok. Pwede naman nilang sisihin ang Diyos. Pwede naman nilang ituro ang kanilang daliri sa Diyos at ibaling ang sisi. Pero ang ginawa ni Pablo at ni Silas, imbis na magreklamo, umawit sila, nanalangin sila sa Diyos. Gawin mo rin to, kaibigan. Alam ko ang mahirap, pero kapag ginawa mo na manalangin, umawit ng pagpupuri sa Diyos sa gitna ng pagsubok mo, gagaan ang dinadala mo. Kaibigan, huwag kang susuko, huwag kang aayaw, huwag kang bibitaw. Kailangan mong pagdaanan ang pagsubok na to sapagkat ang pagsubok na to ang tutulong sa iyo para maging matatag ka. Para sa susunod na laban, makakatayo ka na at malalabanan mo na ito.
Laban lang kaibigan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, nalalaban na kasama mo. Well, maraming salamat sa pagsama mo sa akin, kaibigan, dito sa Praying Mom. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Mahirap man ang pinagdaraanan mo, patuloy kang manalangin, patuloy kang kumatok sa pintuan ng langit, sapagkat may ginagawa ang Diyos. Hindi mo man siya nakikita, may ginagawa siya para sa iyo, sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin may pananampalataya. Thank you, and may the Lord bless you guys. Amen.